Makulimlim na araw na naman sa inyong lahat mga kamatyas. Nako, may bagyo na namang paparating. Wala pang signal ang bagyo sa aming lugar. Wala ng internet. Ang gamit ko lamang po ay cellphone data. Nako, pagkatapos ko ma-record ito, ay mag-iintay ako ng 1 hanggang 2 oras bago ma-upload. Pero ganun pa man, pagtsatsagaan natin mga kamatyas at tutukan pa rin natin itong day 2 ng ongoing 9LX or ang Fish Random Chess Championship na nagaganap ngayon sa St. Louis sa USA at round number 4, bakbakang Wesley So at Ray Robson ang ating i-analyze. Tapos round number 5 and round number 6 dahil 3 games na naman ang tinapos sa day 2. Yan po ang ating hihimay-mayin sa araw na ito. Okay? At bago po tayo magsimula, ang Nova Wellness, try nyo na po. Search nyo sa Facebook. Meron silang Facebook page. Napaka-healthy ng kanilang mga products. Yung kape po nila, napakasarap sa umaga. Naku, lalo ngayong makulimlim, inom kayo ng kape ng Nova Wellness. Talagang healthy na, masarap pa, masarap sa kalooban. Talagang maiinitan ng inyong katawan. Okay? Ang ginawa ni Wesley, nag-D4. Ayan, parang real chess. Nag-D4 lang, pero ito po ang kanilang combination randomized pieces. Nag-C5, parang Benoni sa real chess to. Nag-D5, B5, naku, para namang Benko. Diba? Yung naka-C5, tapos sinusundan ng B5, Benko yan eh. Nag-C4, kumapture sa C4, at nag-E4, ayon. Hindi muna kinuha kasi anytime naman po ay madaling bawiin yan. Pwede nga ring pahinugin gamit ang knight papunta sa E3 bago pitasin ang pawn sa C4. At nag-knight F6. Ang aga namang na bad move dito ni Robson. Bakit bad move? Nag-develop lang naman ah. Ang gusto ng computer ay F5. Aba, nakikialam na ang stockfish sa fish random ah. Ha? Discarding tao ito, hoy. Knight F6, Bishop C3. Talagang ayaw bawiin, no? Nag-D6, Knight E3, ayan na, babawiin na. Bishop D7, H3, okay, protection sa G4 square. Bishop C7, nag-A4. Ano plano ni Wesley? A4 para walang Bishop B5 pag kinapture yung pawn sa C4. Kasi pag nag-Bishop B5 may pin pa eh, nakakailang pa eh. Queen A6, ayan na. Kumbaga sa isip dito ni Robson, ayaw mo talagang kunin. Depensahan ko na yan. Nag-A5, push lang. Okay, space. Knight B7, develop. At nag-Knight E2, develop na rin. Nag-E6, ayan, para makaluwag-luwag sa galawan, makahingang mabuti ang black. Binasag na ni Robson. Nag-castle lang. Again, teka muna po mga kamatyas ha. Rule of castling ng 960. Itong king, ididikit ko sa torre at mapupunta po sa proper castling position ng real chess. Okay, binabalik lang din naman eh. Nag-castle queenside, ayun pa, tingnan nyo, ang layo ang cute Ang layo ng king Kasi hindi pa nagagalaw ang king, ang torre din ididikit ko lang yan, automatically pupwesto or puposisyon sa queenside castle ng real chess. Okay? Nag-rook D1, pinagtibay ni Wesley ang D5. Nag-rook HE8. Ayan, ito parang ano na to nakapag-castling na So, isa't isa na ito, parang chess na ang labanan dito. Nag-rook A3. Ano plano ni Wesley sa rook A3? Makukunat. Lalim yung mga kunat ni Wesley kinapture muna yung knight. Okay, takes. And knight takes D5. Kaya ginawa ni Wes yon para, may threat sa F6. Okay, ang ganda ng knight. Nag-F5. Okay, at hindi pwedeng capturein po ang F5 na yan kasi nakapin ang knight. Yun nga lang, kapansin-pansin sa evaluation bar ay talagang napakatangkad na lamang si Wesley. At nag-knight F6, ayun, bumaba ang evaluation. Dapat daw po ay knight E C3. Ayan, maniwala na ako sa computer. Kasi, position chess na di ba? Kanina, opening pa lang, nakikialam na F5, dapat daw is knight E C3. Ayun, suporta lang sa E4. Ngayon, balik tayo sa ginawa ni Wesley. Nag-knight F6, inatake ang torre, bishop, double, at nag-rook E6. Kinapture, another bad move. Aba, sunod-sunod. Dapat daw po is
ibalik. Naku po, napakahirap namang gawin yan sa side natin. Parang lalabas, sayang ang tira. Sayang. 'Di ba? Doon na nga galing eh. Pero kinapture ang bishop, knight f4, atake sa tore. Ayun, nakipagsabayan na si Robson. At nag-knight d5. Nako talaga, ito ang malalim. Hindi kinapture ang tore. Kasi pag kinapture, bishop takes e4, magdi-d5. Magkakaroon po ng massive pawn structure sa sentro at mabubuksan na ang bishop. Pero I believe lamang pa rin po dito ang puti. Quality up yan eh. Pero ayaw ni Wesley na kumapal ang control. Kaya ginawa niya, mas pinili niyang ipwesto na lang ang knight sa gitna. At manatiling bad ang knight, bad din ang bishop. Knight takes a5, ayun po. Bad move. Dapat daw is rook e5. Okay, para mag f5, mga ganong idea. Kunat naman ito. Queen c6, mga ganon. I-neutralize ang knight. Okay. Balik tayo sa knight takes a5. Tinagpas uli ni Wesley ang bishop. Good move. Takes. Queen c3, another good move. Sunod-sunod naman. Oo nga. Nakatreat yung knight oh. Wala, pwersado king b6 para madepensahan. Only move to protect the knight. At nag-bishop c2, another good move. Sunod-sunod yun 1, 2, 3, grabe. At ang idea po ng bishop c2, hindi lang basta simpleng kunat na angat, kundi yung tore ay dadalhin sa a1. Naku po, yan ang kalunos-lunos na papaanong gagawin ditong paraan ni Robson para mailigtas niya yung knight. Alis na yung queen. Hindi umalis. Nag d5. Idi d4. O di rook da1, d4. Ganun na lang ang plano. Okay. Ano ang tamang desisyon na dapat gawin dito, mga kamatyas? At pakiguess nyo po ang ginawa ni Wesley. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po. Congrats sa nakakita. Boom! Rook takes a5 na pala. Sakit ng tira. Diretso kasi kain sa queen eh. May check pa eh. Ayun, nakipagsabayan na lang. Wala na. Nabungi yung pawn structure. Rook a2. Bakit naman kaya? Ang nasa isip ko nga, capturein yun. Sabay capture lang yung pawn eh. Parang ang pangit na ng pawn structure eh, di ba? Pag kinapture yan, kaso ang malupites, dito pala kakapture. Dyan pala. May pang in-between pala yun. Pag nag-rook b1, f takes e6, rook takes b2, and king a6. Pero lamang pa rin ang puti. Pangit nga pawn structure eh, di ba? Bungi-bungi na, sabog-sabog. Pero ang correct play pala is rook 6a5 check. Pag nag-king b6, then saka palang kakapture dyan. Yan ang mas malinis, kumbaga. Balik tayo mga kamatyas, Ang ginawa po is bumaba si Wesley, protection lang sa b2. Nag-rook d3, grabe si Robson, Ano? Grabe, pinamimigay na yung mga pyesa, pero si Wesley, relax lang. Relax lang daw si Wesley sa king f1, ayaw kainin. Ano ang mayroon po mga kamatyas? Kung capturein ang tore na yan, kakapturein lang din ang pawn, b takes c3 and king c4. Nakakailang lang. Mukhang parang ang lakas lang ng dating kasi pag nawala yung pawn, parang ang kapal-kapal lang gagapang na pawns eh. Pero king f1 lang, wala, sindakin si Barbara lang pala to. Rook c1 check. Pag dumikit dyan, rook takes a7. Pag nag c4, hanggang sindak lang naman eh. May ganun pa rin naman eh. 'Di ba? Tapos kuha to. And kung halimbawa mag d2, may rook b7 check, king a2, or king a3, at may matchas naman. So, obligado pala to. Then rook c2, then kuha naman tong pawn sa d2. Okay. Mukha lang nakakatakot pero nagpaniguro si Wesley. Ayaw niya ng anumang bahid ng komplikasyon o gulo-gulo. Nag-king f1 lang. Nag-f5. Ayan na naman yung isang pawn. Grabe naman talaga. Hari ng pawn to si Robson yun. Kinapture yung pawn. Rook takes king e2. Ayaw ng gulo-gulo eh. Parang naiilang si Wesley sa mga gulo-gulo. No? Napansin nyo mga kamatyas. Ayaw niya eh. Pasukin eh. Rook takes a7. Hanip yung tore. Kulang na lang, nagmamakaawa na lang. Kainin siya eh. Rook b6. Rook
7A5 check, king B4, capture, rook 1, A4 checking C3, rook takes C5, king B2, and the rook takes F5, king B1, rook D5, B2, rook D1 check. Nakakatakot parang po-promote pa. At nag-rook C4 check, king B3, rook takes E4. Ba, sakto yung tahi. No? Kumbaga, parang tinahi. Oh, sakto. Hindi maka-promote ng B1. Rook C6, rook E3 check, king B4, and rook B1. Sakto yung tahi. No? Talagang iskwalado. O, resign na po dito si Robson kasi kung chumekman dyan, aangat lang king F3. At anytime, pwede nga isabay na yung pawn dyan eh. Tapos, atakihin pa yung isang pawn, 3 pawns yan. Okay, may mga technique na ganon mga kamatsas, no? Practically, kung hindi nyo kaya ng nerve na i-handle yung ganong paparating na parang nape-pressure kayo, naiilang, pwedeng wag mong galawin. Pwedeng wag mong gawin. Kagaya ng ginawa ni Wesley. Kumbaga sumusunod lang siya sa daloy ng nerve niya. Medyo hindi kaya ng loob niya eh. Pero sa ibang player na talagang pang ano talaga, pang harabasan talaga kagaya nila Magnus, papatulan 'yon. 'Di ba? Si Wesley safety eh. Iba yung version niya safety. Hindi siya kagaya ng computer engine na sumabay sa analysis na nakita natin kanina. Okay. So yan po ang round number 4 best game. At round number 5, yan po ang susunod nating video mga kamatsas. Abangan nyo lang po, upload ko to. Nako, 1 hanggang 2 oras to dahil ang gamit ko lamang ay ang data ng aking cellphone. Again, Nova Wellness po mga kamatsas. Visit kayo sa Facebook page at tingnan nyo yung mga products. At sana po ay wag nang lumakas ang bagyo sa Isabela. Signal number 1 na daw today. At pagka lumakas pa, baka mamove tayo. Pero baka hindi naman. Sana, no? Hopefully, dahil mamayang madaling araw ang alis namin, going to Isabela na mga kamatsas. Preparing na po kami doon. And maraming salamat once again, Boss David Yusek, National Master David Almirol Jr. sa inyong walang sawang pagsuporta sa Kamatsas, ang ating co-founder at Kamatsas partner na nasa 13th edition na ng free registration at may pagkaing lunch pa ang mga players na sasali. Grabe, boss. Thank you so much po. Sana ay pagpalain ka pang lubos na magkaroon pa ng maraming pang-support sa chess. Okay, maraming salamat po at magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.